Praise God. Hallelujah. Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay naririto para sumamba at magpuri sa ating dakilang pangalan. Tayo po ngayon ay mananalangin, mga kapatid ko, tungkol po sa ating pong nararanasan na pandemic o COVID-19, yung pong Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Salamat sa Diyos sa pag-imbita po ninyo sa akin na ngayon po ay patuloy po natin gaganapin ang tungkulin natin bilang isang mananampalataya na sumasamba sa Panginoon. Mari po muna tayong pumikit at manalangin bago po tayong mag-praise and worship. Ito po ay isang magandang biyaya ng Panginoon sa malaking pribileyo na ako po ay na-invite sa gawain nito. Magandang gabi po sa atin lahat sa buong kapulungan ng ating pong bansang Pilipinas na ating pong ilalapit sa Panginoon. At nawa ang biyaya pagpapala ng Diyos ay sumaating po lahat. Tayo po muna ay pumikit at manalangin bago po tayo umawit ng isang praise and worship. Okay po mga kapatid, pikit po natin ang ating mga mata, daktilan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y lumalapit sa mga sandaling to upang sa ganung Panginoon ay magkaroon po kami, Panginoon, ng sama-samang pananalangin, Panginoon, sa COVID-19. Hayaan po namin na sa mga sandaling to, kumilos ka sa amin sa kalagitnaan. At kung may nakikita kang karamihan sa aming mga puso, patawarin mo po kami, linisin sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Yes, God, oh, hallelujah. Pangunahan mo po ang gawain nito, basbasa mo po, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas na nanggagaling sa iyo, patnubayan mo po kami, O Diyos. Binabalik po namin sa iyo lahat ng kapurihan, kalwalatian. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Umawit po muna tayo ng ilang awitin. Nagbibigay karangalan sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Glory. Hallelujah. Sambahin po muna natin siya. Praise God. Yes, glory. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa hiling ko langit. Mahal na mahal
namin pupurihin at sasambahin sa gabing to. Ikaw ang aming dinadakila, kahit kailan di ka nagkulang, O Diyos, kaya dapat ka purihin. Hallelujah, praise God. Oh, ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag ka. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya ika'y sasambahin, O Diyos, kaya ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin, kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Oh Lord, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Oh Lord, inibig mo ako noon pa man. Oh Diyos, inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin sa gabing to. Binibigyan ka namin ng karangalan sapagkat ikaw ay mabuti sa aming mga buhay. Dapat kang bigyan, Panginoon, ng kapasalamatan sapagkat alam namin ang lahat ng bagay nagkakalakit-lakit na gumagawa sa ikabubuti ng bawat isa sa amin naririto. Dakilang Diyos, pangunahan mo po ang gawain na ito, magmensahe ka, bigyan mo kami ng lakas na nanggagaling sa iyo, patnubayan mo po kami, Panginoon, at hayaan mo sa gabing to, magpala ka sa bawat makikinig, saan man sila dako naroon ng aking mga kapatid na natutunghay ngayon, patuloy mo po sila i-bless financially, spiritually, physically, materially, O God. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan sa gabing to at binabalik po namin ng karangalan pagsamba sa pangalan ni Jesus namin po ng sariling tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Tapos po tayo magpuri at sumamba sa Panginoon. Tutunghay naman po tayo ngayon sa kanyang banal na salita na magbibigay mensahe sa bawat isa sa atin. Ang salita ng Diyos, ito po ang pagkain ng ating kaluluwa, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, hayaan po natin ang bawat isang makikinig ay buksan ang ating mga puso at ang ating mga tainga upang na sa ganon tayo po ay kain ng salita ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Alam ko po, ang bawat isa ay nakahanda na po para po sa kanyang mensahe. Baksan po natin ang ating Biblia sa unang Kronika 4, 9 hanggang 10. Ito po ang ating pong babasahin sa talatang 9. Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang tinawag sa kanya sapagkat ito ang wika ng kanyang ina. Ipinanganak ko siya sa gitna ng hapis. Sa talatang 10, ngunit tumawag si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi niya, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, at ilayo niyo po ako sa kapahamakan, para hindi ako mahirapan at
at pinagkaloob naman ng Diyos ang kanyang kahilingan. Tayo po pumikit at manalangin, dakilang Ama na nasa langit. Kami po naririto upang bigyan ng linaw ang pinapahayag mo sa gabing to. Patnubayan mo po, Panginoon, ang gawain na ito at hayaan mo, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, pangunahan mo po kami, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng karangalan at kalwalatian. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Atin pong binanabasa ang talata sa unang Kronika 4, talatang 9 hanggang 10, ay atin pong pag-aaralan ang buhay ni Jabez. Sabi po dito sa talata na ating nabasa, bibigyan ko po ito ng titulo na Manaig ang kapangyarihan ng pananalangin. Praise God. Mighty prevailing prayer. Ito po importante sa isang mananampalataya. Sino po pala si Jabez? Pinangalangan ng siyang Jabez dahil ayon sa kanyang ina ay napakahirap o napakasakit na idinulot niya sa kanyang paksilang. Nung ipanganak si Jabez, nahirapan ng kanyang ina. Si Jabez ay kilala rin bilang Othniel, okay? Ito po, Othniel po ang tinawag din kay Jabez. Si Jabez ay mula sa lahi ng mga hari ng tribu ng Judah. Si Jabez ay marangal dahil sa aksyon na tapat, patas at karapat-dapat na paggalang. Isang tao na naniniwala sa katotohanan at paggawa ng tamang bagay. Sinusubukan niya na mamuhay siya na mataas ang antas ng kanyang prinsipyo. Yan po naging background ng buhay ni Jabez. Kaya kung ating po pag-aaralan, si Jabez po ay isang lingkod ng Diyos na mapapanalanginin. Dininig ng Diyos ang panalangin ni Jabez. Paano ba ang panalangin ni Jabez? Ano ang kaibahan ng kanyang pananalangin sa ibang? Si Jabez po ay namuhay ng matuwid. Bilang isang mananampalataya, si Jabez ay namuhay siya ng matuwid. Bagamat ng kanyang background, siya po ay ipinanganak sa hapis. Okay po mga kapatid, kilala niya ang Diyos. At higit sa lahat, meron po siyang mataimtim na pananalangin. Prayerful po si Jabez. Sa ikaluluwalhati ng Diyos ang kanyang pananalangin, hiningi niya ang pinakamahalagang bagay sa Panginoon. Hiniling niya na maging mahusay ang kanyang kalagayan upang maging kagamit-gamit siya sa Panginoon. Kung titingnan po natin sa salitang Griego, ang salitang Jabez, ay ang kahulugan po nito ay kabod, or it means glory o kaluwalhatian ng Panginoon. Siya po ay tinawag na a man of weight or substance. Bagamat ang kanyang background, talagang kung titingnan po natin, punong-puno siya ng hapis, pero hindi naging hadlang iyon para hindi siya lumapit sa kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng prayer. So prayerful po si Jabez. Amen po. Sabi sa Deuteronomy 31 verse 6, kayo'y magpalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mga labot sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayang kasama mo, hindi ka nag-iisa ni pababayaan man. Katulad ni Jabez, pinanghawakan niya ang talata na ito sapagkat kung titingnan po natin ang kasaysayan ng buhay ni Jabez, talaga po nga punong-puno siya ng kahirapan, punong-puno siya ng kalungkutan, pero nanaig sa kanya yung lakas na nanggagaling sa Panginoon. Pinahalagaan ng Diyos ang panalangin ni Jabez sapagkat nakita ng Diyos na si Jabez ay isang tapat sa kanyang buhay bilang isang anak ng Diyos at tapat sa kanyang pananampalataya sa kanyang Panginoon. Sabi sa 1 Chronicle 5:4-9, sa unang Chronicle 4:9, sabi ng Panginoon, nanalangin si Jabez. Hiningiling niya sa Lord, Lord, pagpalain ninyo po ako. Palawakin ninyo ang aking lupain. Samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawian na makasasakit sa akin. Kasi nga po, kung titingnan po natin ang cultural background ni Jabez, siya po ay nag-pray talaga. Sabi niya, Lord, sabi niya sa English, oh God, would you bless me indeed and enlarge my territory that your heart will with me. And that you will keep me from evil, that I may not cause pain. Dahil nga punong-puno na po ng hirap si Jabez sa kanyang buhay, pero hindi niya binigyan ng pansin ng kahirapan na yun. Bagkus
humingi pa siya sa Panginoon na pagpalain siya. I-bless siya ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, kailangan maging positive thinker po tayo. Kung ano man po yung mga nararanasan natin ngayon sa panahon na ito ng pandemic, hilingin po natin sa Panginoon na pagpalain niya tayo. Ano po mga kapatid? Bless me indeed. Kailangan po natin yung mga bagay na yun sapagkat ito po makakapagbigay kalakasan sa buhay ng bawat sa atin. Ano ang ating gagawin upang tanggapin ng Diyos ang pananalangin? Kailangan po, may dapat po tayong gawin para maging karapat-dapat po tayo sa ating Panginoon kung tayo po haharap sa pagpipray. Una, dapat tama ang ating pananampalataya. Mga kapatid ko, bilang isang Kristiyano, kailangan tama ang ating faith. Sabi nga po, ito lang po ang sandata natin sa panahon na ito, ang pananampalataya. Sapagkat kapag ikay nananampalataya, lahat ng mga pangit na bagay, hindi mo ito mararanasan sa buhay mo kasi meron kang pag-asa, may pag-ibig ka, meron kang victory sa buhay mo. Yun yung nagiging dahilan kung bakit kailangan nating makalapit sa harapan ng Panginoon. Yung faith po natin, kailangan huwag mawawala. At dapat tama ang ating kalooban. Bilang isang Kristiyanong nananalangin katulad ni Chavez, tama ang kanyang puso. Tama yung kanyang intention. Amen po mga kapatid. Lahat po tayo paglalapit, kailangan good motives po tayo. Nananalangin tayo sa Lord, kailangan natin yung puso natin laging tune in. Lagi po tayong tinatawag na on fire po tayo sa Lord kapag tayo po lumalapit sa Kanya. At ang ikatlo, kailangan tama yung ating pinagpipray. Praise God. Kailangan paglalapit po tayo sa Panginoon, yung prayer po natin, tama lahat ang ating hihilingin sa Kanya. Ito ay ang kalooban ng Panginoon sapagkat ang pananalangin, ito po yung komunikasyon natin sa Panginoon. So, isang Kristiyanong mapapanalanginin, makapangyarihan po, sabi nga po, a prayerful Christian is a powerful Christian, but a prayerless Christian is a prayerless Christian. It's a prayerless Christian. Pag ikaw po ay prayerless. Amen po. Mahalaga po yung powerful po tayo sa pag-pray. Kailangan po sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, malaman po natin yung benefits. Meron po tayong benefits kapag po tayo nagpipray. Una, prayer helps you understand the will of God. Bilang isang mananampalataya, nalalaman mo at nauunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Yun po yung benepisyo na matutunghayan po natin sa pananalangin. Ikalawa, prayer bring us toward forgiveness. Kapag tayo po nagpipray, natututo po tayo magpatawad. So, sino may mga taong gumagawa sa atin ng hindi natin nagugustuhan o nararapat, ang Panginoon kapag po tayo nagpipray, natututunan po tayong magpatawad sa ating kapwa. Ikatlo, prayer release anxiety. Lahat po ng mga alalahanin, kapag tayo po nagpipray, ito po ay inaalis ng Panginoon. Amen po mga kapatid ko. Isa sa mahalaga po sa pananalangin na lahat ng mga alalahanin natin, lahat ng ating mga iniisip na ibibigay po natin sa Panginoon. Nare-release po tayo sa anxiety. And number 4, prayer solves problem. Kapag po tayo po ay nagpipray, nasosolve. Ano po mga kapatid, lahat ng ating mga problema. Kanina nga po, salamat sa Diyos at marami po tayong mga kapatiran naghihiling ng ating mga prayer requests. Lahat po ng mga problema natin, ilalapit natin sa Panginoon at tsak natutugon ng Panginoon. Prayer bring peace of mind. Kapag tayo po'y nananalangin, nagbibigay po ito ng pag-asa sa ating mga buhay. Nagkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating mga kaisipan. Praise God. And prayer builds your confidence. Kapag tayo po'y nananalangin, nagkakaroon po tayo ng confidence. Ano po mga kapatid, lumalakas ang loob natin. Sigurado kasi alam natin kasama natin ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Dumaan man tayo sa tubig, hindi tayo malulunod. Amen po. Sabi po ni Charles Spurgeon, anything is a blessing which make us pray. Ang lahat ng mga bagay ay pagpapala na
ginagawa ng ating mga panalangin. Praise God! Nararanasan po natin mga kapatid ko na kapag tayo po ay nagpipray, pinagpapala po tayo ng Panginoon. Amen po mga kapatid ko. At nagbibigay ang Panginoon ng mga sign and wonders and miracle. Kapag prayerful ka, may mga sign and wonders na ibinibigay ang Panginoon sa ating mga buhay. Praise God! Nararanasan natin yun sapagkat alam natin kapag tayo po lumuluhod sa Panginoon, siya po ay lalapit sa atin. Anumang hingin natin sa kanyang pangalan, ipagkakaloob po ng ating Diyos na buhay. Praise God! Hallelujah! There is victory in Christ. Lahat ng mga bagay na mga kahinahan natin, ang Panginoon na magbibigay na lakas sa atin, magbibigay ng katugunan sa atin, sapagkat sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 33:3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Ako ay magbibigay ng mga himala na di mo sukat akalain. Amen! Praise God! Magbibigay ng himala ang Panginoon ngayong gabing to sapagkat lalapit po tayo sa Kanya. Ang sabi nga po ng prayer ni Jabez, "Oh Lord, bless me indeed and enlarge my territory, that your hand will be with me, and that you will keep me from the evil, that I may not cause pain." Lahat ng mga kahirapan natin, lahat ng mga nararamdaman natin, mga kapatid, hingin natin sa Panginoon na pagpalain niya tayo. At alam ko, ang Panginoon kikilos sa buhay natin. Meron siyang gagawing himala because God is our wonderful God. God is a miracle God. Kung lalapit po tayo sa Kanya, lahat na anumang hingin natin sa Kanyang pangalan, ipagkakaloob sa gabing to. Salamat sa Diyos. Maraming pangako ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Sabi nga po ng Panginoon sa Hebreo 13 verse 8, ang ating Panginoong Hesukristo siyang noon, ngayon at magpakailanman. Kung paano ang Panginoon gumagawa ng miracle o milagro sa panahon na tayo ay nagkakaroon ng problema, ang panahon na tayo ay nasa kadiliman, hanggang sa panahon na ito, kikilis ang Panginoon sa buhay natin. Alam ko may mga problema tayo, may mga suliranin tayo sa mga pamilya natin. Ilalapit natin sila sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Nothing is impossible with God. Kapag ang bawat isa sa atin dumudulog sa Kanyang banal na harapan, alam natin na may gagawin ng Panginoon. Amen po mga kapatid. At alam ko po ang Diyos ay siyang kikilos sa ating mga buhay. Mga kapatid ko, ngayon po dadako po tayo sa pananalangin. May gagawin ng Panginoon. Mayroon siyang bibigay na kapahayagan sa ating mga buhay. Ang lahat ng ating pangangailangan, financially, spiritually, physically, materially, emotionally, ibibigay ng Panginoon sapagkat sinabi niya sa Matthew 7:7, lumapit kayo sa akin. Kung kayo po ay hihingi, siya'y tutugon. Kung tayo po ay kakatok, siya'y magbubukas. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya, ibibigay niya lahat ng ating pangangailangan. Salamat sa Diyos. Sinabi rin ng Panginoon sa John 15:7, siya ang puno, tayo mga sanga. Kung hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Pero kung tayo po'y mananatili sa Kanya, ang benefit na binibigay ng Panginoon, anumang hingin natin sa Kanyang pangalan, ibibigay ng Panginoon sa ating buhay. Salamat sa Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Hayaan po natin na sa oras na ito, patuloy po tayong dudulog. Let us worship to God. Let us praise to the Lord. At sa oras na ito, hayaan po natin ang bawat isa sa atin ay patuloy na tumunghay sa prayer. Meron lang po tayong hakbang na gagawin sa pananalangin. Una, gamitin po natin ang ating mga kamay. Una, pag-pray natin yung pamilya natin. Ikalawa, itong hintuturo, pag-pray po natin yung ating mga pastor, mga tagapagturo, mga lingkod ng Diyos, mga missionary. At ang gitnang hilalaki, pag-pray po natin ang ating bansang Pilipinas, ang ating Pangulo. At ang
apat na daliri, pag-pray po natin yung mahihina. Ito po yung pinakamahina sa ating mga daliri, mga may sakit, may karamdaman. At ang ikalimang daliri, yung pansarili nating pananalangin. Mga prayer request po natin. Praise God. Hallelujah. Sige po tayo po lumapit at dumulog sa harapan ng Diyos. Sa mga sandaling to, alam kong may magagawa ang Panginoon. Patuloy siyang tutugon sa lahat ng ating mga dalangin. Patuloy po tayo lumapit sa kanyang banal na presensya. Awitin po natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Glory to Jesus. Hallelujah. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya, ay dudulog. Alam kong may magagawa ang Diyos. Let us worship. Hallelujah. Panginoon, sa oras nito, kami dumudulog, lumalapit sa iyo, Amang Banal. Kung may nakikita ka mang karumihan sa aming mga puso, patuloy mo kami linisin at patawarin. Hugasan na yung banal na dugo. Lumalapit po kami sa iyong banal na harapan, nagpapakumbabang puso. Hugasan mo kami ng banal na Espiritu Santo, sapagkat ikaw ay Diyos ay banal. Ikaw ay Diyos ay banal. Pakabanalin mo ang bawat sa amin na mga lingkod mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At hayaan mo, Panginoon, sa oras na ito, ilalapit po namin sa iyo ang aming mga dalangin. Ang aming mga dalangin na ito, Panginoon, nagiging samyong halimuyak na handog sa iyong banal na harapan. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin, tatayaan mo sa gabing to, Panginoon, nasaan mang panig ng daigdig ngayon ng aming mga kapatid. Hindi hadlangan, distansya o layo, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos ng katugunan. Panginoon, wala kami magagawa kung ikay wala sa aming mga buhay. At sa oras na ito, dakilang Diyos, ikaw magbigay sa amin ng lakas na nanggagaling sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang kumilos sa bawat isa sa amin. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, Panginoon, sa hirap ng buhay na nararanasan ng aming mga kapatid, sa lahat ng mga karamdaman, Panginoon, alam po namin na ikaw ay Diyos ng katugunan. Lalapit kami sa iyo, Panginoon. Dinadalangin po muna namin ang aming mga pamilya. Tugunin mo po, Panginoon, ang pangangailangan ng aming mga pamilya. Kung kami may mga problema, mga suliranin sa aming sambahayan, kumilos ka, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, isa sa mga kailangan, Panginoon, mabuo ang buhay ng isang pamilya, sapagkat ito, Panginoon, ang nagiging unang ministry namin, yung aming sambahayan. Panginoon, kung may mga di pagkakaunawaan, kung may mga karamdaman mo ang aming sambahayan, kumilos ka, Panginoon. Kung nakakaranas, Panginoon, ng kahirapan, alam po namin, Panginoon, natutugon ka, Panginoon, sa buhay ng bawat siyang pamilya namin, sa sambahayan namin, ang aming mga asawa, ang aming mga anak, ang aming mga manugang, Panginoon, ang mga apo po namin, Panginoon, ang aming buong sambahayan at kamag-anak, nawa kung sila, Panginoon, hindi pa nakakakilala sa iyo, kumilos ka sa sambahayan ng bawat pamilya namin, na sila'y maakay namin sa iyo, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba ka namin, nilalapit po namin ng bawat pastor ng aming iglesia, Panginoon, ang aming mga churches na iyo, Panginoon, iglesia na babae ikakasal, na malapit ka nang dumating, dakilang Diyos. Alam po namin na may gagawin ka sa sambahayan ng inyong iglesia, Panginoon. Ayusin mo po, Panginoon, ang pananampalataya ng bawat Kristiyano. Panginoon, maraming nanlalamig, nangihina, Panginoon. Kumilos ka sa aming mga buhay. Kung may kahapisan man na nararamdaman ng aming
Santa Iglesia, Panginoon, sapagkat wala po kami, Panginoon, mga face-to-face na fellowship. Lagi lang po kami nagkakaroon ng true online ministry, dakilang Diyos. Ikaw ang kumilos, Panginoon, sa iglesia na abutin mo po sila. Bigyan mo po sila ng kalakasan ng bawat miyembro, Panginoon, ng iyong banal na gawain. Mangyari, Panginoon, na ikaw magbigay ng pagpapala. Dakilang Diyos, sinabi mo, Panginoon, na ang iyong iglesia, Panginoon, darating ka, Panginoon, nawadatnan mo kami na malinis, Panginoon, banal, walang kapintasan, Panginoon, upang na sa ganun sa pagharap namin sa iyo, nasasalubong na lalaki ikakasal. Ikaw yung Panginoon, para ikaw magbigay sa amin, Panginoon, ng pagpapala. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming sasambahin, sapagkat ang iyong iglesia ay katulad ng iyong magiging asawa sa pagdating ng rapture, dakilang Diyos. Nawawadatnan mo kami, Panginoon, na naghihintay sapagkat ikaw ang Diyos nang sasalubong sa buhay ng bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, nilalapit po namin ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Kumilos ka, Panginoon, sa mga nanunungkulan, dakilang Diyos. Nawa, Panginoon, ng kanilang kaisipan, Panginoon, baguhin mo, sapagkat ang kanilang focus, Panginoon, ay yung nalalapit na halalan. Dakilang Diyos, ikaw, Panginoon, ang mangyari, Panginoon, kalooban mo. Kung darating na halalan, Panginoon, nawa mga Kristiyano, Panginoon, ang mahalal mo, Panginoon, maiupo mo sa posisyon, Panginoon, at nawa ang purong salita ng Panginoon na maipahayag sa aming bansang Pilipinas. O dakilang Diyos, ipangaral ito sa buong Pilipinas, ang mabuting balita. Gamitin mo yung mga internets, mga radio, mga television, lahat ng paraan, Panginoon, upang na sa ganon, O Diyos, ang mga sambayanan, Panginoon, ng mga Pilipino at sa buong daigdig, makarinig na yung mabuting balita, sapagkat ito ang nais mo, Panginoon, sa Matthew 28 verse 19, kami humayo, go ye into the world and preach the gospel to all nations, dakilang Diyos. Salamat, may mga internets na ganito. Ito ang pamamaraan mo, Panginoon, upang na sa ganon, Panginoon, may pangaral ng yung mabuting balita, upang sa darating na panahon na paghaharap ng bawat sa amin, wala po silang maisisi sa iyo, Panginoon, sapagkat nakarinig sila ng mabuting balita. Dakilang Diyos, salamat, Panginoon. Dakilang Ama, nilalapit po namin ng mga prayer request ng aking mga kapatid na naririto. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa aming kapatid na si Leonora Dato, ang aming kapatid na ito, Panginoon, na siya nag-invite sa amin. Ito po, Panginoon, ang aming ilalapit sa iyo. Salamat din po, Panginoon, sa aming administration ng Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Ito po ang plano mo, Panginoon. Ang ministry na ito, maipanalangin po namin ang aming mga kapatid na naririto. Nilalapit po namin si Mr. and Mrs. Grace Tagonan, Panginoon, na naway matugunan ng lahat ng needs nila sa patuloy na check-up. Maayos po ang guarantee letter nila na gagamitin sa check-up at sa CT scan at healing recovery, Panginoon, ng aking mga kapatid dito. Salamat po, O Diyos. Nilalapit po namin si Jocas Ramos na magre-review siya para sa exam niya sa Chicago for state board exam. Panginoon, walang imposible sa iyo, Panginoon. Bigyan mo siya ng dunong na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Magbigay ka ng wisdom and knowledge na yung darating na exam, Panginoon, na yun, nawa maipasa niya sa kalooban mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na ito inangkin na po namin. Nilalapit ko rin, Panginoon, Sister Mirna Sanchez Rapanan. Dahil nagpasalamat po siya, naging pre-healing po siya sa COVID. Salamat po, Panginoon. Naging maayos na rin po ang speech therapy from Sydney, Australia. Salamat po, O Diyos, sa katugunan ng aming mga dalangin na ito kay Sister Mirna, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sapagkat binigyan po siya, Panginoon, ng total healing, Panginoon, from COVID. Salamat po, O Diyos. Nilalapit ko po sa iyo, Sister Karina Roman, kagalingan sa kanyang dinaramdam. May nanawa, Panginoon,
yung kanyang walang makita, Panginoon, na cancer sa kanyang brain, sa kanyang dinaramdam, wala na pong makita, Panginoon, na anumang brain cancer sa kanya, Panginoon. Tulungan mo po ang aming kapatid na ito, Panginoon, na bigyan mo siya, Panginoon, ng lakas at tapang ng loob, na anumang nararamdaman niya, Panginoon, sa mga sandaling to, kumikilos ka na ngayon, right now, in the name of Jesus. Ikaw ang magbibigay, Panginoon, ng kagalingan sa aking kapatid na ito. Nalalapit ko rin, Panginoon, Sister Nika Cruz Bagtas, Panginoon. Magpapasitiskan siya sa September 13. Nanawa, Panginoon, walang evidence, no evidence of cancer cells sa lahat ng kanyang internal organs. Siya po ay cancer survivor. Salamat, Panginoon, sa aking kapatid na ito. Patuloy mo siya, Panginoon, nararanasan kung ano man naramdaman niya noong nakagalingan. Ngayon pa lang, Panginoon, nilalapit po namin siya sa iyo, Panginoon, na ano man, Panginoon, mga cancer, Panginoon, cells sa kanya katawan, ito'y tinutunaw mo na, nilulusaw mo na sa pangalan ni Jesus. Nilalapit din po namin si Rami Diasa, maging complete healing siya sa COVID, Panginoon. At Sister Amelita Silestra, magyan mo po siya ng kalakasan. O Diyos, salamat dakilang Panginoon, na makapangyarihan sa lahat ng mga infected sa COVID-19 sa buong mundo, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon, abutin mo po na yung mapagpalang kamay, sapagkat sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan na banal na dugo mo, Panginoon, aabutin mo po sila, Panginoon, sa bawat hospital, kung saan man sila naroroon ngayon. Panginoon, alisin mo na po, O Diyos, ang COVID-19 na ito, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, upang mamuhay na po kami ng normal, Panginoon. Lalong-lalo na yung mga hospital ngayon, punong-puno na ng mga pasyente. Hindi na po sila tumatanggap, Panginoon, ng mga pasyente. Tulungan mo rin mga frontliners, Panginoon, sa hospital, mga doctor, mga nurses, nabigyan sila ng lakas at tapang na loob na makaharap, Panginoon, anumang, Panginoon, mga karamdaman ng kanilang mga pasyente. Panginoon, higit sa lahat, you're the God that healeth thee. You're Jehovah Rapha. Ikaw ang aming dakilang manggagamot na magbibigay ng kagalingan sa buhay ng bawat mananampalataya. O God, nothing is impossible to you, O Lord God. You're the God that healeth thee, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pananalangin na ito na nilalapit po namin sa iyong banal na harapan. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan ng banal na dugo mo, latay mo doon sa krus ng Kalbaryo. Pinagaling mo na, Panginoon, ng bawat isang lumalapit sa iyo. Tumutugong ka sa lahat ng, Panginoon, humihiling sa iyo. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Dakilang Diyos, sa gabing to, mangyari ang iyong kalooban. Ikaw ang aming lalapitan. Wala na po kaming magagawa. Ikaw, Panginoon, ang aming lalapitan, sapagkat ikaw na lang, Panginoon, ang siyang aming maaasahan, dakilang Diyos. Mula ulo hanggang sa aming talampakan, right now in the name of Jesus, right now in the name of Jesus, I command you to come out. Anumang masakit o karamdaman mula ulo hanggang talampakan sa aming mga physical na katawan, sapagkat ikaw ang Diyos, ang aming dakilang katugunan ng aming dalangin. Salamat, O Diyos. Salamat, O Panginoon. Doon patuloy kami lumalapit sa iyo in Jesus' name, O God. In Jesus' name, O Lord God. Ikaw, Panginoon, ang aming katugunan ng aming mga dalangin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na ito, Panginoon. Ikaw lang ang aming malalapitan, sapagkat walang ibang pinakaligtas na lugar kundi sa presensya mo, Panginoon. Kapag kami lumalapit, Panginoon, sa iyong banal na harapan, nandoon na tumutugong ka sa lahat, Panginoon, ng aming pangangailangan. Wala ibang pinakaligtas na lugar kundi presensya mo. Nalilimutan namin ang aming suliranin. Nalilimutan namin ang aming mga iniisip. Nalilimutan namin ang aming alalahanin. Salamat po, O Diyos, napakabuti mo. Tunay na ikay Diyos na buhay na siya dumidinig ng aming mga dalangin. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos. Sinasamba ka namin. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Ngayon pa lang, Panginoon, dinideclare na po namin ang victory, Panginoon. Dinideclare na po namin, Panginoon, na ang pag-asa sa aming buhay. Binibigyan mo kami ng kagalakan. Binibigyan mo, Panginoon, kami ng patuloy na kalagayan
kinabukasan, sapagkat ito lang ang aming kailangan. Dakilang Ama, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon, ng ng admin ng aming Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19, si Maria Neneta Bondon, Panginoon. Kumilos ka sa buhay, Panginoon, ng aking kapatid na ito, Sister Leonor, si Pastoral Leonora Dato. Salamat, Panginoon. Patuloy mo siyang ginagamit, dakilang Diyos. Patuloy po pagpalain ng kanilang mga sambahayan, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga apo at mga nugang. I-provide mo po ang pangangailangan nila financially, physically, materially, emotionally, blessing, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na aming Panginoon na kailanman hindi nagbabago. Panginoon, salamat, Panginoon, sa gabing to. Patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka namin pinasasalamatan, sapagkat ang lahat ng bagay sa aming buhay, ikaw ang aming tatakbuhan. Dakilang Diyos, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng karangalan, ang lahat ng kapasalamatan. In Jesus' name, at lahat na ito'y binabalik namin sa pangalan ni Jesus namin po ng sariling tagapagligtas. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen and Amen. Salamat sa Panginoon at alam ko po, napagpala po tayong lahat at salamat po sa bawat isang tumunghay na naririto ngayon. Salamat po Pastora Leonora Dato, kaya Sister Maria Nenita Pondo. Salamat po sa admin ng Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Ito na lang po talaga pong pwede natin gawin, kaya ito na lang po ang ating pong magagawa sa panahon ng pandemic, sapagkat ang ating Diyos kailanman hindi tayo iiwan ni pababayaan. Salamat sa Panginoon at nawa pagpalain po tayo ngayong gabing to. Shalom, shalom at magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Praise God.